Ngayong Semana Santa, ating pagnilayan kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Itanong natin sa ating mga sarili kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ngayong Miyerkules Santo, tayo ay nagbabalik tanaw hindi lamang sa pagkamatay ni Kristo. Inaanyayahan din tayong balikan ang ating pagsilang bilang mga anak ng Diyos. Ating pakinggan ang pagninilay mula kay Sister Ruela Mesa, isang madre mula sa Religious of the Divine Word. Isang mapagpalang mahal na araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Ruela Mesa ng Religious of the Divine Word. Sa puntong ito ay nais ko po na ibahagi sa inyo ang aking karanasan at pagninilay ugnay po sa awit na pinamagatang Sino Ako. At sa awit na ito ay nakapaloob ang mga salitang ligaya ko na ako'y isilang. Ang buhay ay isang regalo mula sa Diyos. Ang maisilang sa mundo ay isang karangalan at kagalakan na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng anumang mga bagay na makasanlibutan. Ito'y galing sa Diyos at pagmamay-ari niya, binahal at mahalaga sa paningin niya. Isinilang ang bawat isa na may espesyal na misyon o layunin, ngunit iisa ang patutunguhan, ang buhay na walang hanggan at makapiling siya magpakailanman sa kanyang kaharian. Mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 1, talata 4 hanggang 5. Sinabi ng Diyos kay Jeremias, "Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa." Sa mga talatang ito ay nakita ko po ang aking sarili. Ayon na rin sa salaysay ng aking ina noong ako'y isinilang. Actually po, nalaman ko lang po ito last 2016. At nasa kumbento na po ako noong panahong iyon. Dahil pumasok po ako sa kumbento noong April 21, 2012. Sabi po ng mama ko po, ayaw daw po sana niyang sabihin sa akin dahil baka daw po ako ay masaktan. Pero dahil na rin po sa sinabi ni Father, nung siya po ay nangumpisal, kaya po ginawa niya po yun. So, nung panahong iyon, siya ay umiyak at humingi ng tawad sa akin dahil muntik pala niya po akong ipalaglag. Dahil sa hirap ng buhay at mahigit na 2 buwan pa lamang po ang aking kapatid mula po nung ito'y ipinanganak. Kaya naisipan niya po ito. Lumukso siya sa hagdan para mailaglag po ako. Pero sa kabutihang palad, ay matindi po ang kapit ko po sa loob ng kanyang sinapupunan. Minsan lang niya ginawa ito at hindi niya po ulit ginawa. Dahil noong panahong iyon ay madalas po siyang nanaginip ng isang babaeng nakaputi na nasa altar. Naisip niya na ang mahal na Birheng Maria iyon at ang mahal na ina ay tutol sa kanyang plano. Simula noon, ang dasal niya sa Diyos ay manganak siyang normal at hindi siyang mahirapan. At iyon ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Isinilang ako sa bahay at saglit lang po siyang nag-labor nung ako'y iniluwan. Maging sa aking paglaki ay hindi siya nahihirapan ayon sa salaysay ng aking ina. Noong sinabi ni Mama sa akin yon,
ako'y nagalak sapagkat lalong naging mas malinaw sa akin ang layunin ng Diyos sa aking buhay. Sabi ko po sa mama ko, wala ka pong dapat ihingi ng tawad sa akin. Nakahingi ka na po ng tawad sa Diyos, sapat na po iyon. Naunawaan po kita kung bakit nagawa niyo po sa akin iyon. Hindi ko naman po naramdaman na hindi niyo ako minahal. Buhat ng ako ay isinilang. Simula noon hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal niyo sa akin. Ang buhay ko'y biyaya mula sa Diyos at lubos ko po itong ipinagpapasalamat sa Kanya. Ligaya ko po na ako'y isinilang sa mundong ito. Sa aking paglalakbay, damang-dama ko ang Kanyang pagkabay, pagkalinga, at higit sa lahat ang Kanyang pag-ibig sa akin. Isang karangalang mapabilang bilang maging isang anak ng Diyos. Kaya po, bilang isang anak ng Diyos, bagamat ako ay may kahinaan, pagkukulang, at kapintasan, ako po ay patuloy na nagsusumikap na magampanan ko po ang Kanyang kalooban kahit sa payak na pamamaraan na may pagmamahal at kagalakan sa puso. Lubos din po ang aking pasasalamat sa Diyos sa mga taong ginamit niya upang ako'y alagaan at hubugin mula pa sa aking pagkabata. Siyempre po, unang-una ang aking pamilya na walang sawang sumuporta sa akin. Ang aking lolo at lola, bagamat sila ay lumisan na sa mundo ito, nawa sila ay kapiling na ng ating puong may kapal. Ang mga naging guro ko sa paaralan, mga kamag-anak, kaibigan, at mga kaparian na humubog sa akin sa buhay espiritual, at ang mga madre ng religious sa the divine word. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa tuwing naalaala ko po sila sa aking mga panalangin. At patuloy ko po na idinudulog sa Kanya na sila'y gabayan, ingatan at pagpalain sa araw-araw nilang pamumuhay. At ako, bilang tinawag ng Diyos sa Kanyang ubasan upang patuloy na magpahayag ng Kanyang salita, nawa po ay magampanan ko po ito na may kababaang loob at pag-ibig, at sa Kanyang biyaya at awa ay akin po itong patuloy na maisabuhay sa aking kapwa. Lalo na po sa mahal na araw na ito, bilang Kanyang anak, patuloy niya po akong inaanyayahan sa malalim na pakipag-ugnayan sa Kanya at sa aking kapwa. Ito'y isang makabuluhang araw o pagkakataon upang patuloy po akong magnilay, magbagong buhay, at patuloy na yakapin ang aking pananampalataya sa Kanya. Ang mahal na araw ay isang paalaala sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa sangkatauhan. Ika nga po ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kaniyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang salitang nagkatawang tao, isinilang, nagpakasakit, namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin at para sa ating lahat. Bilang mga anak ng Diyos, ito'y patuloy na paanyaya sa ating lahat na mahalin natin siya ng buong puso at kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo na ating kapatid at Panginoon magpakailanman. Maraming salamat. Kundi ako umibig, kundi ko man binigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay
nagmamahal